Siyempre, ang ating pera po ay limited, pero ang expenses po natin ay unlimited. Grabe, paano kung mabubuhay ako ng 50-30-20? Yun nga, kapos na nga, kakalatiin ko pa. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Naku, maraming salamat for tuning in this channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang rule na ginagamit ng mga mayaman, kaya na ma-manage nila ng tama ang pera. Paano ba nangyayari yan? Gaano ka-importanting rule na ito? At paano natin ma-apply itong rule na ito? Alam mo mga friendship, tayo po ay governed by rules or what we call as law. Just like the law of gravity. What does the law of gravity says? What goes up must come down. Pag tumalong ka sa building, babagsak ka. And likewise, there's what we call as rules in money, especially in the way you manage and you budget it. Parang simple lang di ba? One law about money is this: you cannot spend the money that you do not have. Hindi mo pwedeng gastusin ang pera na wala ka. Tama o mali? At kung pumasok man ang ating pera, syempre ang ating pera po ay limited, pero expenses po natin ay unlimited. So kailangan matuto po natin chap-chapin. Matuto po tayong hatiin or tinatawag i-manage at i-budget. Ngayon, may share po ako sa inyong rule na ginagawa po ng ibang budgeting method. And by the way, FYI, as I share to you this rule, this is not absolute. Okay? When I say absolute, yung percentage nyo pwede nyong baguhin based on your preference. Pero ito lang po ang ginagamit ng karamihan po. Again, nagigets nyo ba? Let me share with you first the rule. Ito po yung tinatawag na 50-30-20 rule. Ano ba yung 50-30-20 rule? 50% ng kinikita mo pumupunta sa pangailangan, 30% sa kagustuhan, 20% po sa savings and investment. Uulitin ko po, 50% gastos, 30% sa mga kagustuhan, 20% po sa savings and investment. So, let's talk about first the 50%. Ang 50% po, dito na pumapasok po yung mga tubig, pagkain, upa, kuryente, yung mga utilities. Kung kayo po ay kumikita, let's say ng 20,000, sample lang yan, 10,000, 50%, yan i-allocate mo for that. Tapos next naman yung 30% naman ng income mo ay mapupunta naman sa kagustuhan mo. O like for example, anong gusto mo? Gusto ko magkaroon ng bahay, gusto ko magkaroon ng sasakyan, gusto ko mag-travel, gusto ko mag-shopping. Ayun, doon mo ilalagay yung 30% mo. And syempre, yung last na 20% po, doon po na ilalagay po natin yung savings, investment. Ito yung savings and investment, ito po yung pagpapalago na po. Uulitin ko po, 50-30-20 rule. Grabe, paano kung mabubuhay ako ng 50-30-20? Yun nga, kapos na nga, kakalatiin ko pa. Hindi. Kaya nga, itong sabihin natin, pwede mong gawing sa umpisa, 95-5. 90% sa need, 5% sa want, 5% sa saving and investment. And then, pag tumaas na ulit ang income mo, gawin mong 5-10-85. Pag tumaas ang income mo, 10-10-80. Pag tumaas ang income mo, 10-20-70. Nagigets nyo? Until such time na umabot ka na sa 20, 30, and 50. Do you follow? If you do follow, type follow in the comment section para malaman ko nakakasunod po kayo. Bakit po tayo magkaroon ng model or let's say ng budget na ganito, ng mga rule na ganito? Number one, it would give you financial clarity. So alam mo saan napupunta ang pera mo. Nagkakaroon ka ng balanse kasi meron kang pang gastos, meron kang pang enjoy, at the same time, meron kang pang savings and retirement and investment. Number three, simple, easy. Number 4, pag nagagawa mo ng tama, it promotes what we call as financial security. Nag-agree ba kayo? If you also agree, type agree in the comment section. Kaya, importante po, kung wala pa kayong rule, gumawa na kayo ng sarili nyong model. Again, pwedeng 5-5-90, pwedeng 10-20-70, pwedeng 20-20-60. Kung saan ka comfortable, kung saan mo kaya mag-umpisa, doon ka mag-umpisa. Ang importante lang po, pag kayo po ay sumunod sa ganitong mga budgeting method, very important is discipline and consistency. Kailangan may disiplina ka na sundin at kailangan maging consistent ka.